Ah, Muli pong nagbabalik ang Debaters Convention Official for public live streaming. Um, Narito muli ang magkakaibigan through online upang pag-usapan ang kanilang paksang sinang-ayunan sa kanilang patutunayan. Para po sa iyong kalaman, ang group namin ay bukas sa lahat ng nanais sumali, Bible believer ka man o hindi. Ang topic nila ngayon is, babasahin ko lang, perpetual virginity of Mary. Affirmative dito si Brother Melchor ng RCC. Negative naman si Brother Jeco ng FCCG. So bibigyan ko ng 10 minutes. First presentation si Bro Melchor. Timer. Okay, proceed. Bro Melchor. Okay. Bro Raja, wait lang. 10 minutes ba? 10 minutes lang. 10 lang. Kasi 15 yung nakaset ko. Okay. Sabi mo pag game na, ha? Sige, sis Nad. Okay. Affirmative, 10 minutes. Time start now. Okay, magandang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating debate, no, sa Debaters Convention, no. So maraming salamat muli sa pangalawang pagkakataon at makakatalakayan natin sa Ginoo at maayos na pag-uusap yung ating kaibigang si Jekos, no. So muli ito po ay tinatawag nating interfaith dialogue, no, sa pagitan ng ating mga fellow Christian, no, at yung tinatawag nating mga kapatid din natin sila kay Kristo, no. Hindi sila mga kaaway ng simbahan, kung hindi sila ay mga kapatid din na sa atin nga dangat nga lamang ay sa ibang pananampalataya. So ang aming pag-uusapan ay about perpetual virginity ng mahal na Birheng Maria, no? Bakit ko po tinitindigan ang pagiging perpetual virginity ng aming mahal na inang Maria na ina ni Jesus at ina ng kanyang simbahang itinayo na iniwan dito sa ibabaw ng lupa. Unang-una, ang mahal na Birhen po, ang tanging anak niya lamang kaisa-isa ay si Jesus, no? Nung ito ay kanyang pinanganak, ito ay kanyang pinalaki, ito ay hindi na po nasundan, no? Kaya nga ang sabi doon sa Biblia, no? Kundi ako nagkakamali, Isaiah chapter 7 verse 14. So napakagandang talata po ang sinasabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Basahin po natin para po marinig ng mga nakikinig. Ang sabi dito, ang Isaiah po ay sinulat noong 750 BC, no? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Ayan, no? Prophecy yan ni Isaiah noong 750 BC, no? Isaiah chapter 7 verse 14. So yan po ang pinasabi ng Biblia na ang isang dalaga ay manganganak ng isang lalaki, no? Dalaga, ibig sabihin a virgin. So ayon po sa turo at aral ng simbahang Katoliko, even ang mahal na birhen ay nanganak sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Diyos, siya ay nanatiling birhen, no? Unang-una, kung titingnan natin sa medico-legal, no, kung gagamit tayo ng terminong medical, no, ang isang babae kapag ito ay nakaranas ng sexual intercourse sa kanyang opposite sex, yun ay hindi na magiging virgin, no? Kapag ikaw ay nagalaw na ng iyong ka-opposite sex, ibig sabihin hindi ka na virgin. So ang mahal na Birheng Maria, walang gumalaw na tao sa kanya kahit na sino man. Kaya ang kanyang pagiging virginity ay mananatili. Sa pagiging virginity ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating mahal na Birheng Maria, ay natural, gagamit tayo ng tinatawag na analogical sense, spiritual sense, at yung tinatawag nating natawag dito, hindi pa tayo gagamit ng
yung tinatawag nating anong sense to? Analogical, spiritual, at saka yung tinatawag nating nakalimutan ko na eh. Hindi po sakop dito yung literal sense, no? Kasi sasabihin niyan, meron bang virgin na nanganak na? Yan ang kakatwira ng ating mga kaibigan, no? In a spiritual sense, in analogical sense, the Virgin Mary is still a virgin, no? Even literal sense, isakop na natin yung sinasabi nating literal sense, no? Dahil ang mahal na birhen nung ito ay ipinanganak ng ating nung ipinanganak niya ang ating Panginoong Hesukristo, kailanman hindi nadungisan ang kanyang pagiging virgin. No? Ito ay nanatili pa ring birhen kahit ito ay nanganak na. May mga libro ako, no, na mga sulat ng mga early Christian church, early Christian fathers, na ang mahal na birhen ay nagpapatunay na ito ay nananatiling birhen kahit na ito ay biologically nananganak sa ating Panginoong Hesukristo nang ito ay nagkatawang tao, no? May mga church father ako, mamaya babasahin ko, na nagpapatunay na itong mahal na Birheng Maria, kahit na ito ay nanganak biologically, physically, pinaniwalaan ito ng mga early Christian na ito ay nanatiling birhen. Kaya nga ito ay aral, doktrina, even dogmas of our Catholic faith. Even ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid na humiwalay sa pananampalatayang Katoliko, gaya ni Martin Luther, ni Zwingli, no, ni Ulrich Zwingli at ni John Calvin. They believe that Virgin Mary is still a virgin, no? Meron akong mga babasahin na mismong itong mga church, itong mga father of the Protestants na naniniwala sa pagiging virginity ng mahal na Birheng Maria kahit ito ay nagkaroon ng anak na si Jesus. Ulitin ko po, no? Si Jesus lamang ang kaisa-isang anak ng mahal na Birheng Maria. Kaya ang kanyang pagiging virgin, ito ay nanatili. Dahil kapag ang Diyos ay gumamit, hindi niya iiwang sira ang isang bagay na kanyang gagamitin. Ito ay pagkakalooban niya pa ng mga bagay, no? Pagkakalooban niya to. Dahil ginamit niya ito ayon sa kanyang purpose, ayon sa kanyang layunin, natural, bibigyan niya ito ng reward, no? Bibigyan niya ito ng mga, mga karangalan, no? Bibigyan niya ito ng kapurihan dahil ginamit ka ng Panginoon. No, itong mahal na Birhen Maria ginamit sa hula pa lang nung 750 BC ni Isaiah, sabi niya, manganganak ang isang birhen, no? Birhen, no, manganganak. So ibig sabihin, even the Bible tell us that our Virgin Mary is a virgin, no? Kaya hindi po natin dapat paniwalaan yung sinasabing marami daw naging anak ang mahal na birhen. No, that is wrong, no? Patutunayan ko yan na isa lamang ang kaisa-isang anak ng mahal na Birhen Maria ayon sa Biblia. So muli, ang stand po ng Simbahang Katoliko, parang nawawala po yung signal ko. Tama po ba? Nawawala Ngayon, po ba yung signal ko? Hello? Ngayon, okay na. Hello? Okay na, bro. Okay, bumalik na. So, salamat. Okay, salamat at bumalik na yung signal ko. Okay, no? Ito pong doktrina, dogmas ng aming Simbahang Katoliko ay pinagtibay ito, no? During the time ng mga pinagtibay, hindi ibig sabihin na inimbento, no? Pinagtibay. Dahil ito ay kahit wala pa ang mga tawag dito, kahit wala pa yung pagko-compile ng Bible, during the early Christian church, pinaniniwalaan na nila ito. At nung ito ay the Council of Ephesus, ipinagtibay ito na ito ay belief ng early Christian church during that time. Ano po ba yon? Ito po ay yung tinatawag naming deposit of faith, no? Deposit of faith ng mga early Christian na naniniwala sila. Blessed Virgin Mary is still a virgin. Even, no? Even ang Quran, they agree about the perpetual virginity of Blessed Virgin Mary. No? Sabi niya, hindi kailanman siya nadungisan, no, ng kanyang pagiging birhen. Ayon mismo yan sa Quran. Even the Quran, even the non-canonical gospel, they profess that Virgin Mary is still. Wala si Brad. Cut ko lang yung time.
Nawala si Brad. Hello. Hello. Hello, Bromel. Meron pa siyang 1 minute and 25 seconds. Mhm. Connecting. Huwag na siya sigurong Bro. mag-ano. Hello. Ayan na. Huwag ka na sigurong Hello. mag-video, bro. Narinig niya ka? Wag Rinig. ka lang, patayin mo na lang yung cam mo. Hello. Narinig niya ka? Oo, Rinig. Okay. pakipatay mo na lang yung cam mo. Nakakautos Patay na yung cam pa pa, patay na. Okay na? Okay. Patay yung cam, patay. Naka-off. Okay na? Nandiyan na? Okay, meron ka pang, Okay, sige, teka lang, tuloy ako. meron ka pang 1 minute, teka lang, meron ka pang 1 minute and 25 seconds. So, time resume. Ilan na lang? 1 minute and 25 Okay, so itong seconds. aral Time na- resume. Okay. Sige. Proceed. So, itong aral ng aming simbahang Katoliko, ito ay hindi imbento o ito ay hindi inimbento o hindi haka-haka ng simbahang Katoliko. Ito ay deposit of faith, no? Na pinaniniwalaan during the early Christian church. Even the church father, they profess that Virgin Mary is still a virgin, no? Kahit ipinanganak na si Jesus ng biological, nanatili pa rin ang kanyang birhen. Dahil ito ang pribilehiyong ipanagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Banal ang kanyang pangalan, no? Merong privilege na tinanggap. Isa yan sa mga pribilehiyong tinanggap ng mahal na Birhen Maria nung siya ay tumanggap na sinasabing siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Ayon sa propesiya ni Isaiah chapter 7 verse 14. Isa yan sa pribilehiyo na ibinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagiging masunurin, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil sa kanyang hindi pag-alinlangan. Yan ang natamo ng isang taong matuwid, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kaya siya ay binigyan ng pribilehiyo ng dakilang bagay na pinagkaloob sa kanyang Diyos. Isa po yan sa dakilang bagay na pinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa mahal na Birheng Maria na ang kanyang pagiging Time is virgin ay Time mananatili. is up. Amen. Okay? So dadako na tayo sa cross-examination ng negative side sa affirmative. Bibigyan ko siya ng 10 minutes sa pagtatanong. So timer, paki-ready yung time. Okay, Pastor Brother Jeco, Okay. time start now. Okay, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga nakikinig at kay Brad Melchor, sa ating timer si Nad at saka si Brad Russia. Narito ako ngayon upang kontrahin yung stance ni kapatid na Melchor tungkol sa kanyang turo o teaching mismo ng Catholic per se. Kasi pagkaalam ko, Bro, tanong. Magtanong ka. mag-ano ako. Nag-intro lang ako, no. So, kaya ako nandito, no, para pasinungalingan, kontrahin yung kanyang mga sinabi kanina ayon sa Biblia. So, ang una kong tanong, kapatid na Melchor, kasi gumamit ka ng mga references beyond the Bible. Ang una kong tanong, kung may kontra sa statement mo sa pagitan ng Bible at saka references mo, alin ang paniniwalaan mo? Okay, ang paniniwalaan ko yung nasa Biblia at doon sa mga patotoo ng mga sinasabi ng mga referensya. So, ulitin ko, no? Ang paniniwalaan ko yung patotoo ni Isaiah na the virgin shall conceive a son, di ba? Manganganak ang isang dalaga at tatawaging Emmanuel. Patotoo na yan ni Isaiah. Okay, next question. Yun ang sagot ko. So, i-confirm ko lang,
yung sa dalawang references na ginamit mo ngayon, mas nangunguna mong paniniwalaan ng Bible. Next, ang references mo. Tama ba? Yes. Yes, Okay. Bible. Sabi niya, the virgin shall conceive and bear a son, and his name shall called Emmanuel, Isaiah chapter 7 verse 14. The Bible tell us that the virgin, ang virgin ay manganganak. So, letra por letra, maririnig natin, the Next virgin question. conceive a son. Next question. Okay. Pag may nabasa ba ako sa Biblia, nahula pa lang, hinula na kung ano ang magiging pamilya ng ating Panginoon Kristo, kung paano siya tatratuhin ng kaniyang mga kapatid sa ina. Hinula dito na sa awit ni Haring David, na hinula ni Haring David na magkakaroon ng ating Panginoon Kristo ng mga kapatid sa ina. Okay. Pag binasa ko ito, anong gagawin mo? Aaminin mo na mali yung deduction mo about Mary. Unang-una, aamin ako na mali yung interpretasyon mo doon sa sinasabing kapatid. Yun ang sagot ko. Aaminin ko na kapag bumasa ka na may nabasa kang kapatid, aaminin ko mali yung interpretasyon mo, hindi yung Biblia. Yun ang sagot. Kapatid, hindi ito interpretasyon. Letra por letra ito. Okay. Hindi ako magbibigay ng interpretasyon ko. Letra por letra na mali ang pagkakaunawa mo sa salitang kapatid sa babasahin mong talata. Yun ang sagot ko. Hindi ito. Next question. Biblical and literal question, no? Sige. Okay, sige, no. Next question. Sinabi mo na mayroong hindi na nanganak. Yes. O wala na, Bukod kay ito tanong ko pala. Sinabi mo walang gumalaw kay Maria pagkatapos niyang manganak at nanatili sa malinis. Yes. Okay? Ulit. Kung may mabasa ako na ginalaw si Maria ni Jose pagkatapos na manganak kay Jesucristo, ano ang gagawin mo? Aaminin mo ba na mali na naman yung deduction mo? Yes, mali na naman yung iyong interpretasyon kung nabasa mo yon. Kung babasahin mo, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang ito ay manganak. Yung salitang until, yun na naman ang maling pagkakaunawa mo sa salitang until, no? Pag sinabing until, hindi ibig sabihin ng pagkatapos na meron ng pangyayaring naganap. Yun ang sagot ko. Next question. Sinabi mo na walang mga kapatid. Yes. Ang biologically. Biologically. Ulit, hanggang dito lang naman ang tanong ko eh. Kung mabasa ko sa Biblia na pinangalanan pa yung mga kapatid ng ating Panginoong Kristo, itong biological brothers and sisters ng ating Panginoon Kristo, hindi paniniwalaan mo ba ito pag binasa ko? Oo o hindi? Paniniwalaan ko yan, pero hindi yan biological na anak mismo ni Joseph and Mama Mary. Yun ang sagot ko. Paniniwalaan ko yan, yung word na brothers and sister, but hindi yan consider as a biological na nanay nila si Mama Mary na asawa ni Saint Joseph. Yun ang sagot ko. Next question. Okay? Kung mabasa ko na ito, literal talaga ito, sinabi ng mga kapitbahay mismo ni na Maria na nagsabi na mayroon mga kapatid ang ating Panginoon Kristo sa ina, tatanggapin mo? Oo, hindi. Tatanggapin ko yan, pero hindi natin yan paniniwalaan as a biological brother and sister na ni Jesus. No, hindi yan mga siblings. No, hindi yan siblings na mga kapatid ni Jesus, no? Yan ay kapatid ayon sa unawa ng mga Hudyo. Mamaya i-explain ko sa iyo kung ano yung ibig sabihin ng adelphos, no, sa Greek para maintindihan mo yan, Pastor. Okay. Yung Greek
na gagamitin. Wala, hindi mo pa pala nasabi yan. So, hindi ko na, wala akong grounds para tanungin yan. Ano. Brad Rasa, i-weld ko na yung aking natitirang ilang minuto at ako'y Okay. pupunta na sa aking stance. Sige, maraming salamat sa negative sa pagtatanong, no. Dadako na tayo sa negative side. Bibigyan ko siya ng 10 minutes para sa kanyang first presentation. So, timer. Time start now. Magandang hapon ulit mga kapatid. Ang aking basahan dito wala nang iba kundi biblical na basihan ang aking ilalatag dito, no? Dahil maliwanag na maliwanag ang nakalagay sa Biblia, hindi ito interpretasyon ng sino man, kundi kung ano talaga ang naisulat ng mga inner circle ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang mga disipulo na later on tinawag ng mga apostol, ano? Ang pagpunta o ang pagbaba ng ating Panginoon Kristo sa lupa upang kanyang talimahin ang kanyang misyon para iligtas ang sangkatauhan, ang sanlibutan, ay naihula na yan. Kagaya ng ginamit ni kapatid na Melchor sa Isaiah 7:14, at naihula kung paano ang kanyang pagkakapanganak, tatalima siya sa mga customary ng mga Israelita, tutuliin siya ng ikawalong araw, etc., etc. Kasama na, inula din ng Bible sa pamagitan ni Haring David kung paano ang magiging trato ng mga kapatid ni Jesucristo sa ina. Ibig sabihin, ihinula na ni Haring David mamaya kapatid, no, sasabihin ko. Ihinula na kung ano ang kanyang magiging pamilya, no? Ito letra por letra ayon sa awit 69:8. Ito awit ni Haring David. Mga kapatid, ang talata ay awit 69:8, verse 8. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at pag-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Tamo? Maliwanag, hindi na natin kailangan ang mga spiritual interpretation that this is literal, biblical and literal senses. No? Kaya hinula na ni Haring David kung paano pakikitunguhan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga kapatid sa ina. Nangyari ba ito? Nangyari na, nagkaroon ba ito ng katuparan? Nagkaroon. Ito ito, narinig ito ni Juan sa mga nakapaligid kay Kristo, no? Habang ang ating Panginoon sa Kristo nangangaral, may narinig si Juan na nakikinig doon, may nagsalita doon sa crowd na yon, narinig ni Juan at sinulat ni Juan dito sa Juan 7, mga talatang 3 hanggang 5, sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang kanyang ang magawang iyong ginagawa, sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka nga sa sanlibutan. Itong sitwasyon na pala ito, inuna ko ito. Ito yung ipinagtutulakan ng ating Panginoon sa Kristo ng kanyang mga kapatid. Magpakita ka na sa kanila. So, alam na ng mga kapatid niya na siya ay kuhulihin at papatayin, ano? Dito sa 5, sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisampalataya sa kanya. 0 sa mga babaeng inyong kapatid. Okay? Alam na mga kapatid ni Jesucristo sa laman na ipinaghahanap siya ng mga Hudyo dahil gusto siyang patayin, ano? Kaya, hanap pa tayo ng iba. Hanap pa tayo ng ibang mga
katibayan sa Biblia na nagsasabing naganap nga ito sa itong hulang ito ni Haring David sa ating Panginoong Kristo. Ito, sinulat na naman ito ni Marcos, no? Dito sa Marcos 6:3, hindi ba ito ang anluwagi? Ang anak ni Maria at mga kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at si Simon, hindi ba nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitirsyuran nila? So ito, ano talaga ito, talagang categorical statement ito na narinig ni Marcos, isinulat niya. No? Ito pa ang mga kapitbahay ng ating Panginoon. Ang mga kapitbahay pala ni Maria. Dito sa 25, Juan 7:25, no? Sinabi nga ng ilang taga-Jerusalem. Ito, taga-Jerusalem, ha? Hindi ba ito ang kanilang pinagsisikapang patayin? Gayon may nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datatot pagparito ni Kristo, sino may walang makakaalam sa mga kung taga saan siya. Kilala siya ng mga taga-Jerusalem, no? Kaya nakita natin na talagang maliwanag ang mga binasa kong verses, literal na isinulat. Walang spiritual interpretation ng walang mga ngailangan na spiritual interpretation. Ano? Ito pa, sa Marcos 6:3, hindi ba ito ang luwagi? Ang anak ni Maria at mga kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon, hindi ba nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kiniritusuran nila? No? Inulit pa. Mateo 13, mga talatang 55 hanggang 56, hindi baga ito ang anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina sa Santiago, Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Categorical statement ito. Pag sinabi ito, ibig sabihin pag itong sinabi ng mga kapitbahay ng ating Panginoong Kristo, hindi ba sila lahat ay nangasa atin? May malalim na pagkaalam sa pagkatao at pamilya ng ating Panginoong Kristo. Kasi nakikita natin to statement ito. Hindi ba silang lahat ay nangasa atin? Ibig sabihin, kapitbahay nila, iisang lugar ang kanilang pagtitirahan. Kaya nagtaka sila na nagsasalita ng ating Panginoong Kristo ng mga matalinghaga at matalinong bagay. Nagtanong sila, saan niya kumuha ng taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Dahil alam nila, mula sa pagkabata, pagkasilang ng ating Panginoong Kristo, nandoon lang siya sa lugar na yon, no? Katulong ng kaniyang foster father, ano? Ang ating Panginoong Kristo. Kaya alam nila, saan niya kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Nagtanong sila, nasa atin to Last 2 minutes. Diba? Kapit-bahay natin to hindi naman ito nag-aaral This is a categorical statement from who witnessed yung buhay ng ating Panginoong Kristo. At ang sinabi nila, anak, ito lang ang luwagi. Nandito yung kanyang mga kapatid, Santiago, Jose at Simon. Kaya mo itong mga ito ay hindi kasama. Hindi pa ito nananampalataya. Hindi pa sila nananampalataya. Kaya itong sinabi nila talagang isang pagkakatiwalaan. Narinig ni Mateo sa mga panahon yun, nasa paligid yung kanyang inner 12 disciple, narinig ito ngayon ni Mateo, isinulat niya. This is a literal sense, biblical by nature na isulat sa Biblia. No? Kaya kaya itong mga verses nito mag-aano talaga magpapasinungaling tungkol sa mga katuroang itinatayo ng ni kapatid na Brad Mel
ni kapatid ni Mel tungkol sa perpetual virginity ni Maria, no? Kasi alam natin, ano, talagang sa Biblia, nakita natin doon na hula pa lang, inilarawan na kung ano ang magiging pamilya ng ating Panginoong Kristo, kung paano siya patutunguhan o pakikitunguhan ng kanyang mga kapatid sa laman. Kaya mamaya ititindig uli yung hindi lang itong mga kapitbahay ng ating Panginoong Kristo. Time is up. O nila Maria. Okay. Time is up. Thank you. Okay, so magtatanong na ba ako? Mr. Moderator. Dadako na tayo sa 10 minutes na cross-examination ng affirmative Okay. side sa negative side. So, bibigyan ko siya ng 10 minutes ulit. Timer. Okay. Affirmative side for cross-exam. Time start now. 10 minutes. Okay, kapatid na Jeko, una kong tanong, no? Sa kostumbre ng mga Hebrew people, paano na ginagamit ang salitang kapatid ayon sa kanilang pag-unawa? Magbigay ka nga ng 5 halimbawa. Kapatid? Yes. Yung kapatid na yan, ginagamit din yan sa mga terminong kapatid sa bilang isang bansa. Mababasa yan sa unang Juan, unang Juan chapter 1. Susunod ng mga talata. Hindi din naniniwala kasi sinabi rin niya ni Pangalawa, Apostol hindi, Juan. 5 lang. Wag mo lang. Hindi ko na kailangan talata, brother. 5 lang. 5. At saka pangalawa yung kanilang pagiging magkapatid sa pananampalataya. Pananampalataya. At okay. yung Pangatlo. iba, yung pagiging magkapatid sa isang lahi, Sa isang sa lahi. isang tribo. Apat. Oo. Sa isang tribo. Pang-apat. Yung yung mga mag-iisa ang kanilang pinanggalingan, yung mga matatanda. Isang pinanggalingan. Okay. Yun Isang lang, lahi, okay. isang pinanggalingan. Parehas lang yon. 3 lang nabigay mo. Sige. 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 3 lang. Okay. Salamat. Okay. Yung ginamit mo doon sa Marcos chapter 3, chapter 6 verse 3, sabi dito, babasahin ko muna no bago ako magtanong. Sabi niya, hindi baga ito ang kanyang mga kapatid, no? Doon in-specify yung kanyang mga names, no? Sabi dito, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Judas, Simon, Jose at ang kanyang mga kapatid? Tanong, mayroong sino ang kanilang mga ama ayon sa Biblia, no? Sino ang kanilang mga ama? Di ba? Sila sabi dito, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon at ang kanyang mga kapatid? Ang tanong, sino ang ama ni Santiago, ni Jose, ni Judas at Simon? Si Jose ba? Oo o hindi? Si Jose. Okay, si Jose. Anong talata na si Jose ang tatay nila? Meron ka bang patunay na ang mga tatay ni na Santiago, Jose, Judas, Simon at mga babaeng tinukoy dito ay si Jose na karpintero? Meron ba? O wala? Meron. Dito sa Mateo na kung saan sinabi niya, teka babasahin ko ha. Lucas ano? Sa dito Mateo. Isahin mo. Stop the clock, naghahanap si brother, mauubos oras. Mateo chapter 1 verse 25. At hindi nakilala siya hanggang maipanganak ang isang lalaki at tinawag niyang kaniyang pangalang Jesucristo. Mga kapatid, brother, hindi nakilala. Ang tanong ko, saang sabi mo may talata na si Santiago, si Jose, si Judas at Simon at yung mga kapatid niya babae, ang tatay nila ay si Jose na karpintero. Anong talata na nagsasabing sila ang kanyang tatay ay si Joseph na asawa ni Mary? Ang layo doon sa binigay ng talata. Mateo 1:25, sinitingan. Okay? Ito to. At nagbangon si Jose. Sinitingan. Anong talata na sinasabi na tatay nila Santiago, si Judas, Simon, si San Jose mismo? Anong talata? Hindi ko tinatanong yung sinipingan.
Anong talata Yung na sinabi, nagpaprueba, ang nagpapatotoo na si Santiago, si Jose, si Judas Simon, ang tatay mismo nila ay si Saint Joseph na asawa ni Mama Mary? Okay, Anong bigyan talata? natin siya ng pagkakataong sumagot, no? Sagot ka muna Ah. sa anong talata, bro, talata, tapos 20 seconds paliwanag. Sige, bro. Okay. Objection, moderator, clarification. Ano Sige. bang, Mr. Moderator, ano Stop yung... the time muna. Sige. Objection. Anong objection? Anong punto sa tanong ni kapatid na Melchor? Ang kanya bang hinahanap na si Jose mismo ang nagsabi na mga anak ko yan sina Santiago, sina Simon? O yung talata na nagbibigay ng diwa na nagsasabing nagkaroon ng Hindi anak? diwa. Melchor, ano daw hinahanap mo? Hindi diwa, sabi mo, tinanong kita, no, si Santiago, si Jose, si Judas at Simon, ang mga kapatid niyang babae, ang tatay mismo nito, si Jose. Sabi mo, yes, no, si Jose na asawa ni Maria. Anong talata na sinasabi na si Santiago, si Jose, si Judas, si Simon at yung mga babae rito ay mismong tatay nila, si San Jose, na ang kanilang ina ay si Mama Mary mismo na asawa ni Saint Joseph? Hindi ko tinatanong yung diwa, yung talata na nagpapatotoo. Okay, yun ang tanong ko. Sige, bro, ibigay mo talata. Sige. Dito sa Matthew chapter 1 verses 24 and 25 aking babasahin, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang maipanganak ang isang lalaki at tinawag na kanyang pangalan. Mayroon ako 20 minutes, no? Mga kapatid, sige. Next question. Okay. Diyan sa talatang ginamit mo, tinukoy ba dyan na tatay talaga nila si Saint Joseph, ni Jose, ni Santiago, ni Judas, ni Simon? Sa talatang binigay mo ngayon, tinukoy ba mismo dyan kahit diwa lang na talagang tatay nila si Saint Joseph at nanay nila si Mama Mary? Oo o hindi? Hindi. Ang hindi. diwa, nagbabadya. Hindi. Yan ang diwa. Yung nagsasabi ang karunungan. Ang karunungang kapatid ng biblical, ang karunungan ng biblical, nasugot ako, ang karunungan ng biblical, nagbabadya na nagsasabi. Pakilinaw mo na yung tanong para masagot ng 20 seconds. Hayaan yung sumagot ng 20 seconds. Sige. Ayon sa diwa kamo, yung ginamit mong talata dyan, no? Ayon sa diwa, sige, sasakyan kita sa diwa. Ayon sa diwa na talata na binigay mo ngayon, mababasa at madidiwa ba natin na talagang tinukoy dyan sa talatang ginamit mo na si Santiago, si Jose, si Judas at Simon mismo ang tatay at nanay nila ay si Mama Mary at si Saint Joseph? Ayon din dyan sa diwa. Meron bang diwa o wala? Mayroon. Sige, 20 Anong diwa? Itong asawa ni Jose, si Maria. Right? Okay. At ang sabi, asan yung diwa na may hindi niya nakilala. May diwa dyan na sinabi may mga anak sila? Meron wala? Ang diwa na nagsasabi, sinipingan ni Jose. Hindi, kapatid, diwa ang sinasabi mo kasi. Meron ba sinabing sinipingan dyan? At hindi nakilala. Ito. At hindi nakilala siya hanggang may panganak. Iyan, nakilala. Sinabi ba dyan sinipingan? May sinabi ba dyan sinipingan? Sa salitang sabi hindi ang sinipingan. Bible. Ang Bible kasi meron ba dyan nagsasabi. sinabing sinipingan siya? Sinipingan siya. Pastor, meron ba dyan sinabi na sinipingan? Saan? Basahin mo nga. Ito, sinipingan siya. At hindi nakilala siya hanggang maipanganak ang isang lalaki. Sinipingan siya pag the verse is stating. Ito, saan? Pagkapanganak sabi dito at hindi sinipingan. Tapos sa'yo sinipingan. Oo, pagkatapos sabi dito at hindi panganak. sinipingan, Jose. Ito kapatid. Saan mo talata na pagkatapos mga basahin natin na, dadandahanin natin ha. Na diwa? Meron bang talata na diwa na pagkatapos mga sinipingan na? Saan? At talata at diwa, kapatid. Ito ha, dadandahanin natin ha. Ito. Saan? Sa 25, Matthew 1:25. Saan At hindi 1:25 ng Matthew, kapatid. At hindi nakilala siya. Dandahanin natin. At hindi nakilala siya hanggang mga kapatid, hanggang sa may panganak ang isang lalaki. Ang tema dito, hindi next question. Ang tinatanong ko yung sinipingan, hindi yung hanggang, no? Nung pagkatapos mga anak sinipingan, may talata ka ba ang diwa na pagkatapos mga anak sinipingan, bukod diyan? Meron ba wala?
Kapatid, Matthew 21:20 o Hindi nga, 1:25. pagkatapos nga niyan, meron ka bang talatang idadagdag na pagkatapos niya, sabi mo, at hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggat ito ay magpanak. Pagkatapos mga anak, meron ka bang diwa o talata na magpapatibay na sinipingan siya? Bukod diyan sa Lucas 1, sa Mateo 1:25 na yan. Meron wala? Dito, hindi ko na ng mga parallel verses nito, kapatid. Ito lang. Wala. Ito lang Okay, na, salamat. Wala. suggest Okay. ko, Next no? question. Okay. Anong talata na sinasabi na si Santiago, ang tatay niya ay si Judas, ay si Joseph, at ang nanay niya ay si Mama Mary? Meron bang talata na magpapatunay na si Santiago, ang tatay niya ay si Joseph, at ang nanay niya ay si Mama Mary mismo? Meron o wala? Meron, kapatid. Pinangalanan niya anak ni Hindi, Maria. talata. Meron daw, Ano meron. talata? Hayaan nyo muna siyang Ano sumagot, talata? bro, ng 20 seconds. Anong talata? Project ko, sagot ka, bro. Meron, yeah. Meron, kapatid. Mateo 6:3. Hindi ba ito ang naluwagi? Last 2 minutes. Ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, Jose, Judas, sumunod. Hindi ba narito sa atin ang kanyang mga kapatid ni babae at sa ikiritisuran? Sino ba ang asawa? Ito, mga anak ito ni Maria. Next question. Hindi ba ito 20 ang anak seconds. ni Maria? Next Sino question. bang asawa ni Maria? Ang tinatanong ko yung tatay, ang sinasabi, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Si Kristo yung tinutukoy dun eh. Hindi ito, naman si susunod, mga Joseph. kapatid. Ang tinatanong Mga ko si kapatid, Santiago, sino yung kanilang ama at sino talaga ang kanilang tunay na nanay? Si Kristo yung Ito. tinutukoy dyan. Hindi yung Ito, hindi kapatid. yung mga binanggit. Sino? Ito, sa Si Kristo dyan. Mateo 6:3, bukod sa sinasabi dito, hindi ba ito ang anluwagi? Una, sino itong anluwagi? Sinasabi ng mga tao ng ating Panginoon sa Ang Kristo. tinutukoy dyan si Kristo. Si Kristo tinutukoy dyan. Hindi yung... Hindi, balik sumunod, tayo sa tanong-sagot. Pakilinaw mo na yung tanong, bro. Sige, bro. Santiago, anong talata na nagpapatotoo na si Santiago, ang tatay niya mismo ay si San Jose at ang nanay niya ay si Mama Mary? Yun ang gusto kong makita na sinasabi talaga. Ito, sa Marcos 6:3, basahin natin, hindi ba ito ang luwagi ang ating Panginoong sa Kristo? So, sunod, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, ni Jose at ni Judas at ni Simon. Ko, yung Hindi, kay kapatid, may 20 minutes pa ako. May 20 seconds ako. Last 5 seconds. Sige, tuloy. At hindi ba narito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Sino ang asawa ni Maria? Next question. Unang-una, bro, yan tumutukoy yan kay Kristo. Ang tinatanong ko kay Santiago muna, no? Yung kay Santiago na tumutukoy mismo na ang tatay niya ay si Saint Joseph at si Mama Mary. Yung talata niya patungkol kay Kristo yan eh. Ang tinutukol ko naman yung tatay ni Santiago kung sino at yung nanay ni Santiago kung sino. Time is up. Time na. Yun ang sagutin mo. Kay Kristo yan eh. Time Okay, na. Sige. Okay. Dadako na tayo sa Okay, rebuttal. Bibigyan ko ng Rebuttal. 7 minutes ng first rebuttal stand ni affirmative. So, timer. Okay. Okay, maraming salamat sa ating kaibigan Minutes, si kapatid affirmative. Time start now. na 7 minutes na lang yan, ano? 10 ba? 10. Excuse mo na, stop the clock. 7 na lang. 7 minutes lang, kapatid. Ano mo na, sige, i-summarize mo na. Teka lang. Hindi, Hindi ko inform na 7. Wait lang. sige, sabihin mo pag go na ako, ha? Okay, set ko lang. 7 minutes lang pala. Okay na? Okay. Okay, pwedeng i-reset natin. Reset mo. Pwedeng i-reset. 7. Okay, affirmative, rebuttal stand, time start now. Okay, unang-una, maraming salamat sa pag-amin ng ating kaibigan na si Jeko, no, na yung kapatid pala, marami palang mga ano yan, na kahulugan sa paggamit ng nasa Biblia, no. Ang naibigay lang ng ating kapatid ay 3 lang, no. So, mayroon naman siya, no, sabi niya sa kapatid ay pwedeng kamag-anak o sa kalahi, no. Actually, in the nature and common sense, tinatawag din niyang brother, no? Mamaya iisa-isahin ko yan, no? Salamat. Pero ang hiningi ko 5, 3 lang yung naibigay niya. No, tanggap naman pala niya na mayroong mga katawagan doon sa mga Hudyo kung paano ginagamit ang salitang kapatid. Tinanong ko yung kapatid natin, sino yung tatay ni Santiago, iisa-isahin ko talaga
kung sino rin ang tatay ni Jose, kung sino rin ang tatay ni Judas at ni Simon at yung mga kapatid dito, o isa-isahin ko talaga sana. Unang-una, brother, no? Si Santiago na kapatid ni Juan, anak sila ni Zebedeo, hindi ni Saint Joseph, no? Yan ay nasa Mateo chapter 10 verse 2 and 3, no? At yan ay mababasa rin sa Mateo chapter 4 verse 21. Hindi si Saint Joseph mismo ang kanilang ama. Basahin mo, no? Mateo chapter 10 verse 2 hanggang 3. Mateo 4 chapter 4 verse 21, ang tatay ni Santiago ay si Zebedeo at ang kanyang nanay ay si Maria na asawa ni Zebedeo. Okay. So pangalawa, si Santiago kapatid ni Judas yan, no? Na anak ni Alfeo. Lucas chapter 6 verse 15 to 16. Okay, next, si Maria na asawa ni Cleopas, Acts chapter 1 verse 13. Ibang Maria yon, asawa yon ni Cleopas, hindi asawa ni Saint Joseph, no? Okay, bababasa rin yan sa John chapter 19 verse 25 at Marcos chapter 15 verse 40. Hindi mismo yan mga anak ni Mama Mary at ni Saint Joseph. Ang mga tatay niyan ay si Alfeo, si Cleopas at si Zebedeo. Si Judas na anak naman ni Santiago. Yung Judas, ang tatay ni Judas ay si Santiago. Tatlo yung Santiago sa Bible, brother, no? Yan ay mababasa sa Lucas chapter 15 verse 16. Hindi tatay ni Judas si Saint Joseph, kung hindi si Santiago ang kanyang ama, no? Yan ay Lucas 6:15-16. Okay. Si Maria na asawa ni Cleopas, Acts chapter 1 verse 13. Maria na ina ni Santiago at ni Jose, Mateo chapter 27 verse 56, Marcos chapter 16 verse 1, Lucas chapter 24 verse 10, no? At ang sabi ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid, no? Hindi iyon biological, brother. At ayon din sa hula, no, na sinabi ni Zacarias, ito ang sabi ni Zacarias sa kanyang hula, basahin natin, no, para mas maganda, no? Na hinulaan na isa lang ang kanyang anak, brother. Sabi dito, kung meron kang Biblia, no, babasahin natin dito sa Zechariah chapter 12 verse 10. Sabi dito, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalangin sa gayon kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Kaisa-isa lang hula ni Zacarias chapter 12 verse 10. Tapos pinadami mo yung mga anak ni Mama Mary. Kaisa-isang anak. Sabi nga ni Zechariah 12:10. Kaya ikaw na rin na nagpatunay na yung kostumbre ng mga Hudyo sa pagtawag ng mga kapatid, no? Eh marami palang pakahulugan yan, hindi lang biological, no? At wala kang mababasa na ang naging tatay mismo ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon at ng mga babae doon ay si Saint Joseph at ang kanilang ina ay si Mama Mary. Take note, there are 6 Marys in the Bible, no? Yan ang dapat nating inaaral, no? Kapatid, no? Binigay ko na yung mga talata, isulat mo na hindi talaga yan anak ni Saint Joseph at anak ni Mama Mary, no? Yan ay mga kamag-anak or pinsan, no? Unang-una, kung titingnan mo sa Old Testament tayo, no? Si Abraham, no? At si Lot, no? Magkamag-anak yan pero tinawag niya itong kapatid. Genesis chapter 13 verse 8, no? At yung pangalawa, si Jacob, tinawag na kapatid ni Laban, pero pamangkin yon, no? Last 2 minutes. Si Pablo, tinawag ang mga kapatid na kamag-anak, Roma chapter 9 verse 3. At yung sinasabi mong hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang makapanganak, walang pangyayari na pagkatapos mga anak ay sinipingan. Parang ganito lang yan, brother. Hindi na bumalik ang uwak hanggang sa mawala at bumaba ang tubig. Nung panahon ni Noah yan, no? Hindi na bumalik. Ibig sabihin, nung bumaba na ba yung tubig, bumalik na ba yung uwak? Hindi. Wala ka mababasa. Nung bumaba yung tubig, hanggang bumaba yung tubig, bumalik yung uwak, wala na. At yung sinasabi mong hanggang, pag ginamit niyo yung until, si Mika, hindi nanganak si Mika hanggang sa ito ay mamatay. Ibig ba sabihin, pagkamatay ni Mika, nanganak uli siya?
Kaya tingnan natin yung possible na sitwasyon doon sa salitang until bago tayo mag-conclude, no? Ikaw na nagsasabi, aralin natin yung diwa. Okay. Kahit diwa, doon sa ibinigay mong mga talata, wala tayong mababasang diwa na mga anak nga ni Saint Joseph at ni Mama Mary, yung tinutukoy mong pangalan na mga binanggit, no? Wala. Gaya ng sinabi ko, mga anak yun ni Cleopas, ni Zebedeo, or ni Alfeo at ni Santiago. Hindi mismo ang tatay nila ay si Saint Joseph. Yan ay mga kamag-anak or mga pinsan ni Jesucristo during that time. Nagbigay ako ng mga talata, no? Kaya brother, aralin natin ang salitang kapatid bago tayo mag-conclude na si Mama Mary ay maraming anak. Kaya nga ang hula ni Isaiah, and the virgin shall conceive, di ba? A son, no? At ang sinabi ni Zacarias, kaisa-isang anak na sinaksak sa tagiliran. Hindi sinabing marami. Kung maraming anak si Mama Mary, bakit iniwan ito ni Jesus sa kanyang pinsan na si San Juan? Dahil kahiya-hiya sa mga Hudyo na meron kang mga anak, iiwan mo sa iba ang iyong ina. Hindi ganun ang kustubre nila. Dahil ang kustubre nila, kapag ka ikaw ay may anak, doon mo sa anak mismo iiwanan. No? Yun ang sagot ko sa iyong pag-rebat. So, dadako Ilang oras yung cross-exam? 5 minutes. So, dadako na tayo sa cross-examination ng first rebuttal ng negative sa affirmative. Teka lang. 5 minutes. Oo, binabati ko pala yung mga nanonood dyan. Sila Jerry Robleca. Okay. Nandyan. Okay na. So, timer start. Rebuttal stage. 5 minutes. Okay na. Okay, 5 minutes, cross-exam. Time Okay. start now. Kapatid na Melchor, Yes. isa binasa kong hula ni Haring David sa 69 verse 8. Naganap ba ito o hindi? Okay. Naganap yan, pero yung kapatid na sinasabi dyan ay hindi yung kapatid as a biological or mga sibling ni Jesus. Ikaw na mismo nagpatunay, yan ay mga kalahi ni Jesus. At pwede rin kababayan at pwede rin pinsan or kamag-anak. Ayon na sa ibinigay mo. Di ba hiningan kita ng 5, 3 lang yung naibigay Next mo. Yun ang question. sagot ko. Okay. So inamin mo na nangyari ito. Yes. Kaninong pamilya ito naganap? Okay. Kanginang pamilya. Unang-una, si Jesus at kay Mama Mary naganap doon sa paanan ng krus. Dahil kasama niya ni Jesus at ni Mama Mary hanggang sa paanan ng krus ang kanyang mga pinsan na si ayon sa iyo tinatawag ding kapatid. Yun ang sagot ko. Okay, Uling ko next tanong Ah. Dito sa 69 verse 8 ng awit, Sa mga anak ng aking ina. Okay. Sino ang ina at mga anak na sinasabi dito na naganap na hula? Okay, sinong ina? Okay. Kung titingnan mo diyan, ang nagsasalita yan si David. Okay, no, si David, no? Maaring yan ay double symbolical. Pwedeng ikapit kay David at pwedeng ikapit kay Jesus Christ. Ngayon, yung ina na tinutukoy diyan, ikakapit natin kay Kristo para sabihin mo hindi ako lumalayo sa topic. Time 20 Pag sinabing seconds. ina diyan, Next okay. question. Next Okay. question na ba? Ulitin mo yung tanong mo para isagot ito. Hindi na. Tutuloy na ako. Sinabi mong maaaring nangyari ito sa pamilya ni Haring David. Tama ba? Sa pamilya niya, Pwede, tama ba? possible. Okay. May talata ka bang mababasa? Nung nangyari ito sa pamilya ni Ayun na, Haring yung David? ibinigay mo. Yung ibinigay mo mismo. Yung kay Betseba, di ba? Nagkaroon siya rin ng mga anak at yung mga kapatid niya rin ay sumunod na maging hari kagaya ni Absalom, di ba? Nagangyari din yan. Sabi, Sa kanila, Hindi, kay hindi. Solomon. O, di ba? Naging Yung anak, naging... Okay. Next question. Kasi dito, kapatid, Tanong. anong dito? Mga kapatid dito hindi ito asawa, hindi ito pamilya. Mga kapatid. Walang problema. Kung si David ang nagsasabi itong mga kapatid niya, pakilarawan mo nga kung ano ang kalagayan ni Ang salitang kapatid... Teka muna. Oo. Pakilarawan mo nga as per the Bible kung papaano trinato si Haring David ng kanyang mga kapatid.
Okay, tinrato siya dahil siya yung pinakabunso, no? Last Okay, may 2 minutes. mga kapatid diyan, no? May mga kapatid diyan, siya yung pinakabunso ni Jesse, no? Actually, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan ng mga kapatid niya. Ang trato sa kanya doon ay mababa dahil siya yung utos-utosan, dahil siya yung bunso. Next question. Ganun ang trato sa kanya. Bilang isang tagapagbantay ng tupa, sunod-sunuran Next siya doon sa question. mga kapatid niya. Yun ang sagot ko. Ganyan din ang Okay, trato sa okay. kanya. Ng Next kanya mga question. Sinabi kapatid. mo, Ah. ang tema ng awit, itong awit 69:8, siya ay trinato na taga-ibang lupa. Trinato Ganun na ba? taga-ibang lupa. Oh. Si Kristo hindi tinatong taga-ibang lupa. Siya ay talagang sinabing, ayon na mismo sa binigay mong talata, taga-Jerusalem siya, taga-Nazaret. Hindi siya Hindi pa ako- tinatong dayuhan. Yun ang sagot ko. Kasi di ba ako sumasagot nagtatanong eh. Hindi pa. Tama na, Pakitapos mo na pakitapos daw mo na. yung tanong. Oo. Sige, sige. Oh, sige. Sige, Watid. Pakitapos. Dito sa awit 69, Mm. verse 8, inalarawan dito na ako'y naging iba sa aking mga kapatid at Ah. taga-ibang lupa. Ano? Okay. Sinasabi mo na ito ay si David. Pwede ring ikapit, Yeah. sabi ko, pwedeng ikapit kay David, pwede ring ikapit kay Hindi Kristo. pa. Yun ang aking sagot. Hindi pa ako sagot. Hindi pa ako tapos kapatid. Hindi, ano? pakitapos mo na ng tanong, bro. No, Affirmative. no. Ngayon sinasabi mong kay si David ito, naglalarawan ng kanyang bilang kanyang pagkatao. Ngayon, saan mo Okay. mababasa sa Biblia na si David ay kinawawa o hindi naging maganda ang pagtrato ng kanyang mga kapatid? Yan. Actually, sinabi ko na sa'yo, di ba, siya nga yung utos-utosan dahil siya yung pinakabunso, no? Utusan siya lagi yung utusan. Kaya nga nung nagpatawag na kung sino ang magiging hari, ipinesent yung panganay, no? Hanggang panganay, hanggang sa pumili si Samuel, Time is up. Time is up. walang mapusumpungan. Ang Time. pinatawag yung kulelat na si Haring Time David, is ang up. pinakabunso ni Jesse, no? Okay. Yun ang sagot ko. Dadako na tayo sa negative stand, rebuttal stage ng negative. So, bibigyan ko siya ng 7 minutes. So, timer. Itong mga naisulat sa Biblia, lalong-lalo na itong yung ginamit yung awit 69 verse 8 na sinabi ni kapatid na Melchor na maaari. So, kaya quote unquote maaari. So hindi siya sigurado. Maaari quote unquote na pwede daw ikapit sa pamilya ni Haring David at sa ating Panginoong Kristo quote unquote. So, lalabas dito na itong dalawang pamilya ang maaari lang mapagkaganapan ng hulang ito ni Haring David. At dito sa talatang ito, hindi po pwede itong mangyari na ito ang pamilya na sinasabi ni Haring David, na pamilya na pala na sinasabi niya dito. Kasi alagang-alaga nga si David eh. Pag si David, alagang-alaga siya ng kanyang mga kapatid, ano? Nasa Book of Samuel yan, ano? Na pag sumusunod si David sa kanyang mga kapatid na mga mandirigma, pinagagalitan pa nga si David, huwag ka nang sumama sa amin. Yun ang ano doon, baka masaktan ka. Hindi, pupunta kami sa labanan, baka madamay ka pa, dito ka lang sa bahay. Tapos yung sinasabi niya, utusan siya. So, utusan si David ng kanyang mga kapatid, kaya hindi maganda naging trato ng kanyang mga kapatid. Hindi yan totoo in the biblical sense, literal sense. Kasi, ano pa nga alagang-alaga. Mahal kasi ni Hari, mahal kasi ng kanyang ama. Mr. Moderator, excuse me lang, no, cut that time. Patunayan mo yung pagiging hindi perpetual virginity ni Mama Mary. Hindi, ang topic natin hindi si David. Actually, binabasa ko nga ngayon yung kasaysayan ni David. Inutusan niya ng kanyang ama na dalhin yung mga pagkain sa mga kapatid. Yung pagiging virginity, ang i-refute mo, hindi yung pagiging ni David. Yun ang ating topic. Ano tayo? Tumakbo kay David. Tuloy tayo. Sige. Bro Jeko.
Ibalik mo Objection, sa 5 Mr. minutes. Moderator, Ibalik mo ano? sa Sige, 5 anong minutes. objection, Ibalik mo sa 5 minutes. Sir Jeko? Wag Ibalik mo nang sa 5 ibalik yun. minutes. Wag kapatid, akin to, no? Sige, Kaya sige, huwag niyo objection. balik Anong para objection ito lang- sa negative? Sige, Ang Minutes and objection ko 59 diyan, seconds. objection, pumunta siya ako na. doon kay Tita Oh, Beth. nadinig ko na, Kay nadinig David ko siya na. pumunta. Nadinig ko na, Oo. Bro Melchor. Ang topic Ang negative natin, naman. perpetual virginity. Oh, nadinig ko na yung sa'yo, Mm. Bro Melchor. Sa kay Jeko naman. Anong Okay. objection mo, bro? Mr. Moderator, sinasabi niyang irrelevant itong aking sinasabi sa awit 69.8. Kasi dito, hindi ito irrelevant, kundi relevant ito sa topic. Tinitrace natin yung hula na magkakaroon ng mga kapatid ang ating Panginoon si Kristo sa ina. Sige, okay Ito na ang yan. nakalagay sa kaya relevant Sige, relevant okay ito. na yan. Okay? Proceed na tayo doon sa rebuttal. As a rebuttal, patungkol Pasinungalingan niya yung itinayo ko. patungkol sa Mary din naman ang virginity. So, tuloy tayo sa rebuttal. So, timer, proceed. Paki-resume. Okay, ilang na ako, minuto kapatid na lang. minutes and 55 seconds. Sige, ano? Kaya dito tayo kasi ito'y hula ito ni Haring David na kinasihan ng Diyos na inilarawan dito kung anong klaseng pamilya ang magdadala sa atin Panginoong Kristo. Hula ito, no? Sa Hebreos 7, 7, nakalagay doon na magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat at nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya ito yung hula, inulit pa ito ng ni Apostol Pablo na talagang mayroong hula, lahat ng mga detalye kung paano siya panganganak, anong kanyang magiging pamilya, ihinula talaga yan. At ito nga, ang hulang yan sa awit 69.8 na nagkaroon ng mga kapatid ang ating Panginoon Kristo sa ina. Sa ina, maliwanag na maliwanag yan, ano? Okay? Gaganapin talaga yan ng ating Panginoon Kristo ayon sa hula, Matthew 5:17. Pumunta siya rito upang ganapin ang mga bagay na ito. Ano yun? Yung nakasulat sa kanya, sa balumbon ng aklat, nakasulat tungkol sa akin. No? Kaya dito, aking itinatayo, sabi ni kapatid na Melchor, dalawa lang ang pupwedeng pagkaganapan na pamilya diyan sa hulang yan, 69.8. Sabi niya, maaring sa pamilya ni Haring David at saka maaring sa pamilya ni Maria. So, in this condition, aalisin na natin yung pamilya ni Haring David kasi hindi ganun ang nangyari sa buhay ni David kung paano siya pinakitunguhan ng kanyang mga kapatid. He was protected. No? Kaya nga tuwing magpapastol ang ating si Haring David, alalang-alala ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. No? Kaya lalabas nito, iisa na lang ang posibilidad. No? Yan niya ay ang pamilya ni Jose at saka ni Maria. At pinatotohanan yan ng mga apostoles na nakapalibot sa kanya. Sa mga sulat ni Juan 7, no? Marami. Talagang kilala nila kung taga saan si Jose. Kung sino, ang ating Panginoon Kristo. Sino ang kanyang ina? Nilarawan si Maria. No? Sino ang kanyang mga kapatid? At kinatisuran siya. Yan ang nakalagay naisulat sa Biblia. Kaya dito na tayo ngayon, ito naman ay sinasang-ayunan ng diwa, hindi konklusyon ng sino man, kundi literal na naisulat. Narinig ng kanyang mga disipulo, si Juan, si Marcos, si Mateo, habang nagsasalita ang Panginoon, naisulat nila yung mga naririnig nila.
sa mga taong nakapaligid na nagsasalita at categorical, I mean, ang naisulat nila kung paano narinig ni Juan, kung paano narinig ni Mateo, yan isinulat nila dyan. Na categorical na narinig nila, hindi ba ito ang anak ng luwagi? Hindi ba ito ang luwagi? At ang ina, si Maria, nakalagay doon, ano? Kaya, mahirap mag-assume ng, kasi karamihan sa ating mga, sa ating mga kapatid, nag-a-assume, nagkakaroon agad ng conclusion eh. So, nagsisipagkatha, Ecclesiastes 7:29, nagsisipagkatha ng mga iba't ibang bagay para lang patunugin na tama ang kanilang mga deduction about Mary. No? Mary ay ang turo kay Mary, infallible yan doctrine ng Catholic. Kaya lang sabi sa Roma 13:7, papurihan natin ang dapat papurihan. Okay? Yung papurihan lamang, yung inaayon sa papuri, dapat papurihan natin. Kasi kung hihigit pa dito, ayon sa Matthew 5:37, ay masama na. Okay. Time is up. Okay na. Tapos na po yung ating negative rebuttal stand. So, dadako na tayo sa cross-examination ng affirmative sa negative. Bibigyan ko siya ng 5 minutes. So, timer. Okay. Okay, 5 minutes. Time start now. Kaibigan, sinong Maria ang ina ni Santiago at ni Jose? Sinong Maria ang ina ni Santiago at ni Jose ayon sa Biblia? Yung asawa ni Jose. Sinong Maria ang ina ni Santiago at ni Jose? Sino? Talata. Asawa ni Jose. Sino? Matthew sino ngang Maria? 1:24. Oo nga, yung asawa ni Jose. Sinabi ba ron ina nila yun? Okay, asawa ni Jose. Saan dong talata na sinasabi mismo, si Santiago at si Jose, ang nanay nila ay si Mama Mary mismo? Meron ka bang talata? Ayoko ng diwa yung talata. Yung binasa ko sa'yo, puro ito talata, wala, literal ito, wala itong diwa. Ang ina ni Maria, asawa ni si Cleopas. Acts chapter 1 verse 13, no? Si Cleopas yung Maria tinutukoy doon. Okay. Sasagot ako kapatid. Excuse me. Dadako tayo doon sa tanong lang at sagot Tanong. Sige. Pakiliwanag ko na yung tanong, bro. Sinong Maria ang ina ni Santiago at ni Jose? Sige, sagot. 20 seconds. Ayon sa Biblia. Nakalagay ito, letra for letra, si Maria, ito yung asawa ni Jose, Matthew 1:24 and 25, at sinuhayan pa ito sa Marcos 6:3. Next question. Next question. Basahin mo nga anong talata sinasabi si Santiago at si Jose, ang nanay niya ay si Maria mismo na asawa ni San Jose. Anong talata? Meron, wala? Okay, mayroon. Marcos 6:3. Sinabi ba ron na sinabi ba ron na si Maria, basahin natin. Sinabi ba doon na si Santiago at si Jose ang nanay niya, si Mama Mary ang tatay niya, si Joseph? Meron ba o wala? Makikita ito. Meron. Asan? Basahin ito, babasahin ko. Babasahin ko. Pero anak ni Maria, hindi sinabing ina eh. Anak ni Maria at kapatid ni Santiago. Ang tinatanong ko, sinong ina ni Santiago at ni Jose ayon sa Biblia? Hindi ko tinatanong yung anak, yung ina. Anak yung nakalagay eh. Yung ina ang tinatanong ko. Ayan, sige, anak sagot. ni Maria. Hindi ko tinatanong yung ina. Okay. Ito sa Marcos 6:3, hindi ba ito ang luwagi? Hindi, sasagot pa ako kapatid. 20 seconds, sagot yan. Sige, okay. Go. Marcos 6:3, hindi ba ito ang luwagi? Ang ating Panginoon Kristo ang luwagi dito, ano? Ang anak ni Maria, titingnan mo ngayon ang susunod na statement, at kapatid ni Santiago, ni Jose, at ni Judas, at ni Simon, hindi ba naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Next question. Okay, kanina pa tungkol yung sinasabi nung nagsasalita, kay Santiago, kay Jose, o kay Kristo? Okay, ang nagsasalita dito... Kanina pinatutungkol yun, kay Santiago, Jose, o kay Kristo mismo? Kay Kristo. Hindi ba ito ang luwagi?
Oh. Kay Kristo. Ang luwagi. Ang tanong ko naman, Kaya Kristo ang tanong ko sinasabi naman, ang tanong ko naman, sino ang nanay at tatay ni Santiago at ni Jose ayon sa Biblia? Sagot na ako? Sige, proceed. Isa ba director? Oh, sige, okay. 20 seconds. Maraming bilis mo na ito, kapatid, na tinatanong. Ang aking sagot yan, maliwanag ang naging asawa ni Jose ay si Maria. Matthew 1. Sino ngang Maria? Marami, there are 6 Marys in the Bible. Sino ngang Maria yung nanay ni Jose at ni Santiago? Sinong Maria? At talataan mo. At kapatid, maliwanag kung sinong Maria ang tinutukoy dito. Talataan mo nga para ma-identify natin. Ang nanganak, ang Mariang ito, ang nanganak sa ating Panginoon Kristo. Sinong Maria ang tinatanong ko na nanay ni Santiago at ni Jose? Yun ang sagutin mo at bigyan mo ako ng talata. Sige, okay, kapatid. Yun. Ang Mariang ito, yaong nanganak sa ating Panginoon Kristo na asawa ni Jose. Anong talata? Talata ang inaanak ko. Oh. Okay. Sinabi ko na kasi Matthew 1, 24-25 and Marcos 6:3. Kung hindi, yan ang sagot ko, kapatid. So mali itong Acts chapter 1 verse 13, babasahin ko. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuloy, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo si Simon. Oh. Anak pala ni Alfeo, hindi pala ni Jose. So alin ang tama? Ikaw o itong Acts 1:13? Oh, tama ang pagkakasabi dyan. Kaya Ayun, lang, tama. ang nakalagay doon, 20 seconds, sige, proceed. At nakalagay doon, maliwanag na mayroong kapatid si ang ating Panginoon talata ang hinihingi ko? Yan niya, Marcos 6:3. Okay, next question. 6:3. Hindi mo mawala yan. Okay. So mali ba yung sinasabi dito sa John chapter 19 verse 21? Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Time's up na, kapatid. Okay, time is up na. So dadako na tayo sa conclusion natin. 5 minutes. Bibigyan ko ng 5 minutes. Mauuna yung negative dito. Bro Checo, proceed. Okay. Mga kapatid, iyon naman ang naihatid ko sa inyo ay letra for letra, mula sa hula hanggang pa sa pagkaganap ng mga hulang ito. Ay talagang nagbabadya, nagbabadya talaga na mayroon talagang naging pamilya ang ating Panginoong Kristo. At kung papaano siya pinakitunguhan ng kanyang mga kapatid. Maliwanag yan. Kung hindi ko nabasa yan, maniniwala na ako kay kapatid na Mel. Maliwanag na nakalagay sa Biblia. Kung sino si Maria, isa lang namang Maria ang nanganak sa ating Panginoon Kristo, hindi naman dalawa, hindi naman tatlo. Pinipilit sa akin ng kapatid na Mel, na sinong Maria ito? Ang sagot ko naman, yung nanganak kay Jose. Na asawa ni, nanganak kay sa ating Panginoon Kristo. Sorry. Nanganak sa ating Panginoon Kristo na asawa ni Jose, yung anluwagi. Ngayon, hindi niya matanggap ito. Wala tayong magagawa. Kaya lang, yan ang maliwanag na maliwanag, biblical text yan, contextual, based on the Bible, inspired by the Holy Spirit. Alam naman natin, tayo mga Kristiyano, niniwala tayo na ang Biblia inspired by the Holy Spirit. Book of Hebrew, Kaya lang, ganun talaga, Ang ko lang, sa Biblia din naman, may mga taong nagsisipagkatha ng kathang na sarili nila. At ang kathang ito, pag sarili lang, ayon sa Jeremias 11:19, ang mga kathang ito laban sa Diyos. Kaya yung mga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo 1:4, sa ikalawang Timoteo 4:4, at kay Tito 1:14, sabi niya, huwag tayong makinig sa mga katha ng tao. Kasi mga yan, magwawala lang yan. Magwawala yan sa atin. They will just misguide us. Parang ganyan, Kaya, naniniwala tayo kay Maria. Siya ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pamumuhay. Papurihan natin siya.
sa nararapat lang na papurihan. Ano? Dahil kung sinasabi natin si Maria ay higit, pupurihin natin siya ng nararapat ng mas, kung pupurihin natin ng ating si Maria ng higit pa sa ayon sa nasusulat sa Biblia, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang hihigit pa doon ay masama na. Kaya dapat natin sa papurihan ng isang tao ayon sa nararapat, no? Kaya Juan 8:32, mga kapatid, ito ang katotohanan nakalagay sa Biblia. Ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, ano? Juan 8:32. Juan 8:32, dito siguro ako magtatapos. Dito siguro ako maubusan ng oras. Dito, ang inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito ang katotohanan tungkol kay Maria na maaring masakit siguro sa ating mga kapatid na Katoliko, pero ito ang katotohanan na simula pa lang sa hula hanggang sa kaganapan na ito, nangyari na mayroon talagang naging pamilya. Mayroon talagang naging mga kapatid ang ating Panginoon Kristo na kinapisuran pa nga siya eh. Yan ang katotohanan sa Biblia. Hindi natin po pwedeng itago yan. Na kung ating titingnan, yung mga naitindig ni kapatid na Amel ay sinusuhayan ng kanyang mga conclusion, sa kanyang mga interpretasyon. Pero ako wala akong ginamit dito na sarili kong interpretasyon. Ano? Mga kapatid, hindi nyo napansin. I just solely rely on what was written in the Bible. From the prophetic period down to the realization ng mga prophetic ngayon tungkol sa ating Panginoon Kristo. At nga, baka hindi natin nababasa ang mga bagay nito, at least, pagbulay-bulayan nyo rin mga kapatid ang mga bagay na nasulat tungkol kay Maria. No? Maliwanag na maliwanag yan. Biblical yan, literal yan. Wala akong ginamit dito. Hindi ako nag-assume ng sarili ko. Kaya tuwing tanong ni kapatid na Mel, binabasa ko lang palagi yung mga verses na nagsasabi na, okay. Salamat mga kapatid. Okay. Ako na? Up, dadako na tayo sa last part ng ating debate. Conclusion, bibigyan ko ng 5 minutes yung affirmative timer. Okay, unang-una, puro diwa. No? Bumibigay siya ng talata. Puro diwa yung kinakanyang sinasabi, hindi prophetic. No? Pansinin nyo, laging diwa. Ito, letra por letra ang ibibigay ko. No? Binigay ko na to. Si Santiago, ang kapatid ni Juan, anak sila ni Zebedeo, hindi ni Saint Joseph. No? Sa Mateo, mababasa yan, Mateo chapter 10, verse 2 at 3, Mateo 4:21. Hindi yan diwa, letra por letra. No? Si Santiago, kapatid ni Judas, anak yan ni Alpeo, hindi ni Saint Joseph. Lucas chapter 15 to 16, no? Si Maria, ang asawa niyan si Cleopas, yun ang kanilang tatay at yun ang kanilang nanay. Hindi si Saint Joseph at si Mama Mary na naging na nagkanak kay Kristo, no? Hindi, kundi si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria na asawa ni Zebedeo, hindi si Saint Joseph. Yung sayo, puro diwa. Ito puro biblical na may mga talata, no? Acts chapter 1 verse 13, John chapter 19 verse 25. Si Judas niya tinutukoy doon sa Marcos 6:3, no? Anak yun ni Santiago, sa Lucas 6:15-16. Hindi yun anak ni Saint Joseph, no? Basahin mo yung talata. Okay, no? Yung Maria na ina ni Santiago at Jose, mababasa yan. Binigay ko na yung mga talata. Mateo 27:56, Marcos 16:1, Lucas 24:10. No, nando doon kung sino yung mga Mariang nanay nila at sino yung kanilang mga tatay. Hindi binabanggit doon si Saint Joseph at si Mama Mary mismo. Kung hindi, anak sila ni Zebedeo, anak sila ni Cleopas, anak sila ni Santiago. Yun ang kanilang mga tatay. Hindi mismo si San Jose. Sa'yo, puro diwa. Wala kang mailatag. Hiningi kita ng talata na ilalatag mo. Talagang anak ng tinutukoy. Wala. Puro diwa lang sa'yo. Sasabihin mong prophetic. Hindi yan prophetic sa'yo. Puro diwa.
no? Ako nagbigay ako ng talata, anak ni Zebedeo yan, anak yan ni Santiago, at anak yan ni Alfeo or Cleopas, at hindi ni Saint Joseph. Wala kang mabigay sa akin na letra por letrang talata, pero ako letra por letrang mga talata na nagpapatunay yung binabanggit doon na sinasabing si Jose, si Santiago, si Simon, yan ay iba-iba ang tatay niyan, hindi si Saint Joseph mismo, ayon sa mga talatang nilatag ko sa iyo, no? Ano ba yung customary ng mga Hudyo, brother, no? Brother, sa salitang brother or adelphos or adelpha, no? Sa wikang Greek, no? Sabi niya, in the natural and common sense, Mateo 1:2, Lucas 3:1-19. Yan ang example. In a near relation or cousin, Genesis 13:18, Mateo 12:46, no? Simply a fellow countryman, Mateo 5:47, Acts 3:22, Hebrews 7:5. Number 4, a disciple or a follower, Mateo 25:40, Hebrews Last 2 minutes. 1:11. Okay, a disciple or follower. Yung binasa mo na yun, mga disciple or mga follower yun ni Kristo. Yung tinutukoy doon, kaya tinatawag din itong brother or kapatid. Okay. Number 5, one of the same faith, Amos 1:9, Acts 9:30, 1 Corinto 5:11. Okay. Number 6, accolades in an office, no? Ezra chapter 3 verse 2, 1 Corinto 1:1, 2 Corinto 1:1. A fellow man, Genesis chapter 9 verse 5, 19:17, and Mateo 5:22-24. And beloved or closely united with another in affection. 2 Samuel 1:26, Acts 6:3, and 1 Thessalonians 5:1. Yung sinasabi mong kay David, utosan si David, siya yung tagapagdala ng mga pagkain ng kanyang mga kapatid doon sa digmaan. Tapos sasabihin mong hindi yan nauutosan, tatay niya mismo si Jesse ang nag-uutos dyan, no? Kaya kung sabihin hindi yan utosan, na nandoon yan sa Samuel, basahin mo. So maraming salamat, no? Puro diwa ang binibigay niya, pero wala siyang talata na letra tumutukoy na yung mga binabanggit na mga pangalan ng mga disipulo o mga apostol ni Kristo roon ay mismong direktang tumutukoy na ang tatay ay si Saint Joseph. Pero nagbigay ako ng talata, ang tinutukoy na mga tatay noon, si Zebedeo, si Cleopas or Alfeo at saka si Santiago. Hindi mismo si Saint Joseph. No? Sa kanya, puro diwa. Wala namang, pag binasa naman natin, wala namang tumutukoy dun sa diwa na talagang ang nanay nila at tatay nila ay si Saint Joseph at si Mama Mary. There are 6 Marys in the Bible, no? Merong Mary Magdalene, merong Mary na kapatid ni Lazaro, merong Mary na taga Roma, merong Maria na taga Bethsaida, no? Mag-aral tayo kung sino yan, parang hindi tayo naliligaw, ikaw na rin na nagsasabay. The truth shall set us free, no? Kung puro diwa ka lang ng diwa at tinatakbuhan mo at hindi mo binabasa yung mga talata na nagpapatunay yung mga kapatid na tinutukoy doon ay hindi talaga biological or mga sibling ni Mama Mary. So, okay. Salamat. Dito po tinatapos ang ating live streaming debate. Para maging update po kayo sa mga susunod naming mga live mag-comment lang kayo at mag-join sa aming Debaters Convention group at saka merong link dyan. So, bibigyan ko ulit ng 1 minuto sa pagpasasalamat, yung affirmative muna mauna. 1 minute pasasalamat or advertise. Sige. Salamat kay advertise na to, no? Advertise na, wala nang debate. Salamat sa lahat ng mga taga-subaybay, lalo na, no, sa aming mga debate at sa mga sumusuporta sa aming YouTube channel. Ganun din dito sa Debaters Convention. Ganon din sa ating kaibigang si Jeko, no, na isang magino at maayos na kausap, no. Salamat sa iyo, kaibigang Jeko, hanggang sa muli. Ano man ang gusto mong topic, nandito lang si Brother Mel at nahandang humarap at magpaliwanag sa iyo tungkol sa aming Catholic faith. So maraming salamat. Ano ulit yung YouTube channel mo, bro, para masubaybayan nila din? In Defense of the Truth. Ayan, in defense of the truth sa YouTube daw. Ayan. So, 1 minute din kay Bro Jeko. Baka meron siyang gustong okay. Salamat. Sige. Salamat kapatid na Melchor sa ating ginong usapan. Ganoon din sa mga ating moderator at timer at mga nakikinig. No? Mag-iwan lang ako ng isang verse, Santiago 2:10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Ito ang paalala sa atin ni Apostol Santiago, no? Tingnan natin at maraming mga kumakata ng mga aral tungkol sa
pananampalataya, partikular na sa ating Birheng Maria, na birhen bago maipanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang mga verses, maliwanag na nagsasabi sa katayuan at pamilya ng ating Panginoong Kristo. Ating pagbasahin na isulat ang Biblia. Meron ka bang mga ano, bro? Mga... Wala. Wala. Sige. Ang ating YouTube, nandoon sa JC Buena Vista, nandoon yun sa YouTube, meron channel ako. Baka merong program yung Bible church mo, sharing. bro. Pwede mong i-ano dyan. Ngayon, nandito sa nandito sa Middle East. Sige. Si Snad, baka meron kang sasabihin, si Snad, yung timer natin. Bago natin i-end ang ating... Wow na ako. Sige. Wala bro. Congrats sa mga debaters. Ayun. Sa dalawa nating Sige. debate at God bless. At Sige. Ako din, meron din akong, syempre, Salamat. bibigay natin yung mga upcoming schedule natin. Sir Ferdy versus Alvin Gitamundo, 70 Weeks of Daniel, July 25. Meron din tayong Prince Jobong versus Alvin sa July 24 naman yan. July 26, Grace versus Denmark. July 26 pa din, Alvin versus Jaime. Tsaka July 27 to, 7 p.m, Alvin versus Denmark. Ang dami Tsaka July 31, RCC versus INC. Hindi ko kilala to. Sino to? So, July 31. Baka matiwalag yan. Pastor Valer na naman versus yan. Gabriel. Yan. July 31, Maria Clara versus August 2, Baka matiwalag yan. si ako pala to, si Rasha versus Romel. Sa July 25, merong din, JW. At saka, sino to? Yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa live dyan. At dito na po nagtatapos ang Debaters Convention. And we are